Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na September bonus reading for pera and career. So Cancer, kunin nyo lang po yung mga kareserate kayo ha and leave the rest, yung ibang impormasyon para po sa ibang Cancer yon. Kaya tandaan, ito po ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin Cancer ang magdidikta ng iyong kapalaran for today. Nasa kamay mo ang iyong buhay, gawin mo ang nais mong tama at sundin mo ang iyong puso. Okay? So, use your intuition po para makuha niyo po yung mga mensahe para sa inyo mula sa iyong spirit guides for today. Okay po? So Cancer, thank you again for all of your donations saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity, for your kindness, for your love sa ating channel. Every time po na meron tayong free reading for Cancer. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Cancer na naghintay sa inyo ngayong buong September, pera and career. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Three of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have, wow, the Five of Pentacles. Five here is all about changes, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Hanged Man. Yes. In the area of your near future, you have the Page of Cups. Wow, unexpected gift is coming. Congratulations. In the area of your challenge for the month, you have the Ten of Swords. Beautiful. In the area of your fortune, you have the Two of Wands. Wow, expansion. Congratulations. In the area of your divine messages, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. At ang outcome mo for the month, eto yun mamaya, sabay-sabay na siya bubuksan. But first, ano muna lingering energy in your background, you have the Ace of Pentacles. Wow. Ace of Pentacles all about new opportunity. Okay? Kung ngayon, naisip mo siguro parang sarado ang mundo, sarado ang kaperahan, very makipot, o kaya kapos, huwag ka mag-alala yung buwan na ito, meron kang magnet to attract new money, magnet to attract new job, magnet to attract mga bagong pagkakakitaan, source of income para sa buhay mo. Meron daw dating sa susi para pumasok doon sa mga goals na gusto mong tumbukin para sa taon na ito. Okay? Ngayong buwan na ito, sabi ng yung spirit guides, ito yung panimula. Parang simula ito ng pagbabago sa buhay mo. Something is entering, and with the two fives here, five of cups and Five of Pentacles, telling you things are changing for the better. Pareho sa gusto mo at pareho sa mga kailangan mo. So napakaganda. Kaya kung ngayon nag-iisip ka, meron mapapasok sa akin? Meron, yes. Meron. Okay? Sabi nga ni Carlo Aquino sa bata-bata paano akong ginawa. Akala mo wala, pero meron. May papasok. Ito yung bigay ni God. Kaya kung challenge sa'yo ngayon, pagkabagsak, pagkalugmok, pagkatalo or pagka-failure sa isang bagay, huwag ka mag-alala, may darating na bago at yan ang magdudulot sa iyo ng bagong simula at bagong energy to fight for, okay? Especially po sa inyong planetary alignment on early September, yung early weeks ng buwan na ito, meron kang favorable for financial matters. Kunyari yung mga client interaction o kaya mga managing mga resources. Ito yung pagkakataon talaga na makakahanap ka ng iba't ibang mga kliyente o kaya magkakaroon ka ng mga connection sa mga bagong customers, connections, at makakahanap ka ng diskarte tungkol sa mga bagay na kailangan mo. Kung halimbawa, kailangan mo ng pera, makakatagpo ka ng isang tao na bibigay sa iyo ng assistance or guidance or help or pautang or may magbabayad na ng utang, ganyan. So yung mga connection mo, kailangan mo daw kausapin yan para boom, meron kang sources this time na makakatulong sa'yo moving forward. Okay? Sa kalagitnaan naman po ng taon, ng buwan, mid-September, ito na yung mga responsibilidad. Medyo lalaki yung mga responsibility mo tungkol sa mga pamilya mo, sa kalusugan, baka mamaya gusto mo nang bumili ng pang-maintenance sa ganito, pambayad sa ganyan, or gusto mo na mag-diet, bumili ng mga equipments, ganyan, or tungkol sa education, baka may papalipatin, may kailangan bayaran na tuition, o kaya pambili ng mga gamit sa school, mga ganyan. So, marami kang mga expenses at the mid-month, sa gitna ng September. But at the end of the month, ito yung pinakamaganda, kaya lumabas talaga si Ace of Pentacles, it's all about you, meron kang money windfall. May darating sa iyong pera, hindi ganun ka bonggang-bongga, pero may darating na perang para sa iyo panimula. Sabi ko nga sa inyo, panimula pa lang ito para sa pagkatapos ng buong taon, at the end of 2025, meron kang susi papasok do sa goals mo. Okay? So, meron kang kukuning pera ngayon. Meron kang blessings. So, congratulations. Okay? At the center, you have the Three of Swords. Three of Swords all about you. Parang naghihilom ka pa. Nakita ko na parang nanggaling ka from a really tough cycle pagdating sa pera mo. Some of you parang nalugi o kaya naghahanap ng pambayad pero wala pambayad. Some of you parang natalo sa isang bagay. Either meron kang pinundar na isang pagkakataon
And then, hindi siya nauwi doon sa gusto mo, kaya parang sobrang painful, sobrang disappointed ka, sabi mo, bakit ganun? Inaral ko naman, nilaan ko naman yung mga kaya ko, bakit walang nangyari? Some of you, parang may mga career na nauwi sa wala, parang napalipat ka na ibang department, or natanggal ka totally, sabi mo, bakit ganito? Hindi ko to deserve, bakit sa akin to nangyari, no? And some point, meron din sa inyo parang may pinautang pero ang tagal-tagal magbayad. Parang, ano ba yan? Ako na ngayon nagpahiram, ako na ngayon nagmalasakit, pero bakit ganito? Sakit ng ulo binigay sa akin. Marami sa inyo ganyan, nakita ko. But for some, I don't know why, I'm seeing deadline and due date. I'm seeing hinuhulugan. I'm seeing sinisigawan. I don't know why. Parang you feel like nasa dulo na ako, hindi ko na kaya. Parang kailangan ko na makabawi. And huwag kang mag-alala, Cancer. Pag lumalabas po si Three of Swords, this is a card of moving forward. Card of healing. Ibig sabihin, nang galing ka na sa pain, bumabangon ka na. Okay, bumabangon ka na. Kaya ngayong buwan na ito, most especially pagkasimula po ng buwan, you are being encouraged by your planetary alignment to be really very, very careful. Maging maingat ka pagdating sa yung expenses, sa mga binibili, sa mga ginagastos. Mas importante daw, makinig ka, mas importante ngayon, magbuo ka ng emergency fund. Kahit 20 pesos every day, yung talagang tinatabi mo at never mong ginagalaw yan. 20 pesos kada araw, 10 pesos kada araw, or 100, kung ano pa yung makakaluwag sa inyo, magtatabi ka na kahit gaano kaliit o kahit gaano kalaki ang gusto mo, basta yun ang mga gamit mo for emergency fund. Para kahit ano man mangyari, meron kang maiaabot, meron kang maibibigay. Pwede sa health, pwede sa bahay, pwede sa mga anak, pwede sa upa ng bahay, at least meron ka matatabi, no? So, importante ngayon na natuto ka daw sa past. Natuto ka ba talaga, Cancer, sa past mo? Especially in your money and career happenings. Kung meron ka dyan natutunan doon, malamang sa malamang meron kang ngayong bagong i-implement na bagong bagay para moving forward, hindi mo na ulit danasin to, okay? The Three of Swords being clarified by, nakita ko sirang kotse, I don't know why. May nasirang kotse, na parang nakaapekto doon sa machinery ng negosyo or machinery ng pagsundo, something like that. Parang I'm seeing nasirang kotse, sakit sa ulo kasi sabi mo, ito lang yung service namin, ito yung ginagamit namin transpo. So, naayos din yan, okay? Three of Swords being clarified by the Three of Cups. So, 3-3, it's all about being loved. Wow, sarap naman ito. Na kahit naramdaman mo yung pain, naramdaman mo yung sorrow, naramdaman mo yung pagkabagsak o pagkalugmok, meron mga taong nandyan para supportahan ka. Cancer, pamilya, mga anak, mga magulang, mga kapatid, o kaya loved ones, o kaya best friend, na talagang bumagyo o umaraw nandyan sa'yo, hindi ka pinapabayaan at talagang sinusuportahan ka. Hindi ka ginajudge, hindi ka sinisisi, pero nandyan para tanggapin lang kung ano yung nararamdaman mo at sinusuportahan ka all along. So ngayon, pinapayuhan ka ng yung spirit guides to really move forward with life with the help of these people. Nakita ko parang nahiwalay, meron sa inyo nahiwalay, kaya siguro nasirang kotse because dati umaandar yung takbo ng relasyon, biglang boom nasira. Siguro simbolismo ngayong kotse yung nakita ko din. And you feel like, paano na ako, mag-isa na lang ako na bubuhayin ko yung mga anak ko, bubuhayin ko yung pamilya ko ng solo. Hindi ako sanay, hindi ko to pinaghandaan, hindi ko to pangarap. Pero huwag ka mag-alala, the right people will be there helping you, guiding you para makapag-move forward ka dito. At magawa mo na maayos yung career mo. Siguro kung kayo ay dati ay homebody pero ngayon kailangan nyo na magtrabaho, and then also with your finances. Kaya kung narinig ko, kung merong mga tutulong sa'yo, huwag mo daw hindian. Ask for help and don't hesitate help from others, okay? In the area of what you want, you have the Five of Cups here. Si Five of Cups, sinasabi niya na ikaw gusto mo na mag-move on pero ang sakit-sakit. Ano? Nasa gitna ka pa ng pain, kaya huwag ka mag-alala, Cancer. Hindi kita hinuhusgahan, no judgment here, tayo-tayo lang to. Kaya kung medyo vulnerable ka ngayon at parang kinakahiya mo na parang hindi ako makaalis, hindi ako makapag-move on, alam ko painful na, alam ko masakit na, pero sinisisi mo minsan sarili mo, bakit hindi ako makaalis, hindi ako maka-move on, bakit hindi ako bumitaw, gano'n, no? Pero hindi kita hinuhusgahan. Open tayo dito lahat. Lahat tayo dito ay bukas palad para sa mga realidad ng buhay natin. And I'm seeing you, seeing now. I don't know why, I'm seeing liwanag in you, Cancer, na parang nakikita mo na, mali pala to. Dapat pala tumingin na ako sa ibang bagay. Dapat pala maging bukas na ako sa mga bago at hindi ko natignan pa yung natapos na. Especially kung natapos na relasyon, natapos na pinaghahakitaan, baka negosyong napilay o negosyong nasira, o kaya may mga ugnayan na nasira, dahilan para maapektuhan yung kaperahan mo, maapektuhan yung career mo, no? Ngayon, sabi mo, tama na, move on na tayo. Huwag natin i-replay pa sa isip natin ng paulit-ulit na sana ganito ginawa ko, sana pala ganito sinabi ko, sana pala ganito ang naging depensa ko, no? Past na yon.
tuldukan mo na, and also move forward kasi may naghihintay sa yung dalawang cups here telling you, uy, may pag-asa ka pang bumangon, may pag-asa pa, may naghihintay pa sa yung bagong pag-asa, especially here with the Ace of Pentacles. There is a new opportunity, a new source of money, a new source of income ang darating sa'yo para sumaya ka ulit. Kaya wag ka nang mapirme, wag ka nang malugmok sa isang bagay na totally wala na, okay? The Five of Cups being clarified, but the Six of Cups, yes, it's all about your past. Six of Cups, all about nostalgia. Some of you napapaisip pa rin kahit paano na, yes, masakit, pero inaalala mo, ang saya-saya namin nun, ang saya-saya ko dun, kumikita ako na maayos dun, sayang yung pangarap ko, no? Ang dami mo na experiences na dinanas doon na magaganda din. Ayaw mo rin sigurong itapon, maybe because it was really, really helpful and beneficial and so good at that time. Pero ngayon natapos na eh. Destiny is telling you na parang, huy, na-serve na nun yung purpose sa buhay mo. Time na for you to move on and chase other things. At ito yun. Ginagarantiya sa'yo na kalimutan na ang past and move forward ka na, okay? In the area of what you need, you have the Five of Pentacles. Five of Pentacles all about you struggling to get up or struggling to move forward. Naintindihan ko yung kayod mo ngayon at pagod at hirap at pasakit. Some of you umiiyak pa sa kwarto at some point o hindi pinapakita sa family, sila sarili lang yung problema. Ayaw makadagdag sa issue ng pamilya, ayaw makadagdag sa bigat ng dinadala ng buong pamilya. Sabi mo, kaya ko to mag-isa, kaya ko to itulay. Pero nakikita ko rito, in your career, once po pumasok si Venus in your sign this month, meron po kayong boost in your interpersonal skills. Kumbaga yung paano ka nakikitungo at kung paano ka nakikipag usap. And also, nakakadagdag din to sa mga connections mo with your colleagues o kaya customer. So, ngayong buwan na ito, asahan mo, para meron kang persuasive power na kaya mo sila mapa-oo, napakadali ng pag-uusap, napakabilis ng negotiation, napakabilis ng interaction, kumbaga. So, ngayon, huwag ka mag-alala kung nahihirapan ka kasi may pagbangon ka. Meron kang magandang makukuha this time na magpapaangat sa'yo from this pain. Especially po, Sun and Mercury is entering Virgo this month. So, ito ay good time for communication. Kung talaga nahihirapan ka, gusto mong magkaroon ng helping hand, aagapay sa'yo, go push. Maganda yan. Kakaroon ka rin ng mga paperwork, so mga kilos-kilos o sa mga papeles, dokumento, mga nilalakad na certificate, or mga permits, ganyan-ganyan. So, kung kailangan asikasuhin yan, ito na daw yung time na yon. At huwag mo na isipin yung hirap. Pagkatapos ng hirap, may sagana na yan, kaya huwag ka mag-alala. Ito rin yung time for a precise action. Yung talagang metikuloso at saka consistent effort ang kailangan mo, you will succeed. Promise ko sa'yo. So, importante yan para magtagumpay ka sa career mo. Yung mga paperwork, mga communication, kung kailangan na makipag-usap ka na. At kung kailangan talaga ng maging masinsinan ka everyday, tawagan mo na tawagan, yung importante yan para sa career mo this time. Okay? The Five of Pentacles being clarified by you have the Fool card. The Fool card is all about starting new. Okay? Kung nahihirapan ka sa isang bagay, kailangan ng bumangon, kailangan na mag-risk, ano? Huwag ka daw mag-dwell sa mga bagay-bagay na parang wala na, tapos na eh. Alam mo yon, parang kailangan, tinan mo siya, o maabante siya, kahit nahihirapan siya, sumusuong siya sa buhay, hindi siya nagpapadala at nag-try siya ng bago. At ito yung bago na yung darating. Kung may lakas ka daw ng loob, Cancer, this month to really start over or try something new, o kaya tumulay sa bago, o kaya sabi mo, why not itry ko yan, o why not subukan ko yun, baka yun ay magtanggal sa akin sa kinadugmukan ko. Boom, saka darating sa'yo yung pera, darating sa'yo yung ginhawa o magandang outcome from this. Huwag ka mag-alala, makakabangon ka ngayong buwan na ito. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Hanged Man. Hanged Man dito, kalinawan ng isip. Ngayon parang nagising ka na eh. Nakita ko talaga yung liwanag eh. I don't know eh. Parang spotlight na gumanon sa'yo, sa ulunan mo. Parang, parang gano'n. Parang nagising na po si Cancer. Alam na niya gagawin niya. Nakapag-reconcile na siya sa isip niya, sa puso niya, sa damdamin niya. Aligned ka na all together. Congratulations. Babangon ka na. And you'll be celebrating soon. I don't know why. Some of you, baka may birthday na kapatid, o meron kayong reunion, o meron kayong party. Pero nevertheless, gusto mong bumangon at umalis from the pain at mag-enjoy ulit sa buhay with your loved ones and people surrounding you. Especially here with the Hanged Man. Sabi mo, bakit ba ako magpapakalungmok dyan? Kayang-kaya ko naman bumangon ulit. At kayang-kaya ko ulit i-celebrate ang life ko away from the pain, away from something na nagpabigat sa akin. Ngayon parang, hahayaan ko ba na makita nila akong luhaan? Hahayaan ko ba na makita nila akong sugatan at talunan? Hindi, babangon ako. So ngayon, may kalinawan ka ng isip. Some of you, bigla-bigla nakaisip ng, oh my God, pwede kong simulan to negosyong to. Ay, oh my God, pwede akong mag-apply doon. So, meron kang bright idea this month na makakatulong sa'yo bilang panimula sa tagumpay mo.
Okay? Ito ang susi, kunin mo at pumasok ka sa iyong tagumpay. So ngayon, kung meron ka mga sisimulan, halimbawa, pangarap mo maging nurse, pero walang opening. At sabi ko, ano ba yan? Nurse pa ako, pero walang opening, di ba? So ngayon, may nagbubukas na school opening for school nurse or company nurse. Sabi mo, ay, why not i-try natin? Para habang naghahanap ako ng talagang nursing job, meron akong pinagkakakitaan, no? So ngayon yung susi na yon ang magiging tulay sa iyo para sa malalaki pang bagay. Kaya kung meron ka mang mga tinutumbok ngayon na goal, baka meron ka ipa pang ruta na pwede mong kunin. Baka yun na magdala sa iyo sa tagumpay mo, okay? The Hanged Man's being clarified by you have the Four of Cups. Four of Cups, sinasabi nito na yes, sarado ang puso mo sa ibang bagay, ayaw mong tanggapin yung binibigay sa iyo kasi nga parang meron kang tinutumbok sa iyo, ayoko niyan, yun na yun. Yan na yun binibigay sa akin. Ayoko niyan. Nagiging choosy ka. Pero hindi mo nakikita na yung binibigay sa'yo, yun ang magdadala sa'yo ng mas malaking tagumpay. Kaya ngayon, kung ano yung lumalabas sa mga opportunity, sabi mo, try lang natin, baka pwede. Sige, may nag-offer sa akin nagkatong trabaho. Sabi mo, ay, baka pwede naman, try, subukan lang natin. Pag ayaw mo, edi go, umalis ka. At least tinatry mo. Sinusubukan mo yung mga pagkakataon at wala kang take for granted. Nakita ko kasi parang bored ka na, pagod na pagod ka na, super disappointed, tapos pag may ino-offer sa'yo, sabi mo, ay, ayoko niyan, hindi ko yan gusto, hindi yan para sa akin, ay, ayoko niyan. Nagiging choosy ka to the point na hinihindian mo na yung mga posibilidad. Baka kasi, akala mo lang hindi yan ayaw mo, pero yun lang pala yung pinresent ni God na paraan para makarating ka sa ultimate goal mo. So ngayon, buksan ang mata, buksan ang puso, at maging open sa mga posibilidad. Baka yun na yung hinahanap mo at nagiging choosy ka lang masyado. So ngayon, tignan mabuti kung ano yung mga nakabukas na pintuan, okay? In the area of your near future, you have the Page of Cups here. Page of Cups is all about you focusing on the creativity of yours, okay? Halimbawa, in the near future, nakita kita na parang meron darating na oportunidad. Halimbawa, ano ba maganda example? Computer. May computer ka sa bahay, sabi mo, ay, bakit hindi ko to parentahan? Mga ganyan. O kaya meron kang internet, magaling ka sa IT, ay, why not tumanggap ako ng mga pasalo ng mga gamit tapos kukumpunihin ko, mga ganon. So, kung ano yung mga bagay na kaya mo, maging creative ka kung paano siya darating sa life mo, kung paano mo siya magagamit in your full advantage para mapigaan mo yung katas, okay? Meron ka daw ability or skills na hindi ginagamit, pero magagamit mo this time at doon ka mahugurit sa ay, mapapakinabangan ko pala to, ay, mapapakakakitaan ko pala to. Halimbawa, singing, magaling ka kumanta, sanay ka lagi sa bitchoke, bigla-bigla sabi mo, ay, i-TikTok ko nga to, ay, YouTube ko nga to, biglang boom, nag-viral, kumita ka tuloy. So parang mga ganyan, meron kang hidden skills na hindi mo nagagamit na ngayon parang paglalaanan mo ng effort, time, and passion, no? Nakita ko rin for others, wag ka pong mag-alala kasi meron po kayong unexpected gift. Parang something surprising ang darating sa'yo in the near future. Kaya kung ngayon lugmok ka, wag ka mag-alala, baka mamaya nandiyan yung trabaho, bigla may tumawag sa'yo, bigla may mag-go signal, uy, cancer, pura tayo doon, merong job opening, apply tayo. Biglang boom, natanggap ka. No? So, be open for unexpected gifts. Be open for unexpected scenario na babago sa buhay mo at magbibigay sa'yo ng pagkakataon na kumubra ng pera this time. Okay? Baka opportunity yan, baka makapag-abroad ka, who knows? O kaya makalipat ka sa Maynila, hindi mo masabi, di ba? So, may mga pagkakataon na biglang mabubulaga ka na lang pero isa siyang malaking oportunidad moving forward, okay? Page of Cups being clarified by you have the Four of Swords. Dalawang beses po lumabas ang Four of Cups and Four of Swords, telling you, relax, you are protected. Okay? Protektado ka ngayon ng spirit guides mo, ng angel guides mo. Kaya kung natatakot ka mag-try, natatakot ka sumubok, huwag ka mag-alala, you're gonna be safe with your family and loved ones. Okay? Four of Swords, ikalma mo. Nakita ko yung darating na blessing. Ito yung magbibigay sa iyo ng yung parang hingang maluwag kasi nakuha mo na. Parang ganun. O kaya ito yung sumagot sa lahat ng alalahanin mo. Kaya makakapagpahinga ka na. Nakita ko yan. And also, for some, nakita ko, parang answered prayer. Because gano'n ang Four of Swords. Parang tinaas mo na kay God, pinagpasa-Diyos mo na sa Kanya, and then boom, lumabas sa lupa. Biglang nabigay sa'yo out of nowhere. Hindi mo inasahan na nandiyan na pala yung pinagdasal mo. So congratulations. An answered prayer ang magbibigay sa'yo ng kapanatagan ng puso, gugulat sa'yo, pero at the same time, magkakaroon ka na ng release. Release of fear, release of tension, release of takot, kaba, alinlangan, kasi nandiyan na yung pinagdasal mo. Congratulations. Okay? In the area of your challenge, unang-una, you are strong beyond measure, stepping into your power. Yes, kaya mo. Sa dami ng pinagdaanan mo ditong hirap, pasakit, disappointment, pagkalugmok o pagka-regrets sa mga bagay na talagang nawala sa'yo at paggapang para sa bagong simula, talaga namang you are powerful at isa kang survivor.
Cancer. Okay? So I'm very, very happy for you. You have stood the test of time and also kinaya mo hanggang dulo. Kaya sobrang saya ko for you. Another message, you have solitude, in silence, peace prevails. Kung ngayon, parang gusto mo mag-solo muna o mag-isa, ayaw mo muna magsalita sa other people ng mga problema mo, mga dinadanas mo, sabi mo, ayoko muna pag-usapan. Okay lang yan. Because I'm seeing na yung lakas mo ngayon nag-uugat doon sa mga tahimik na pagkakataon. Yung mga moment sabi mo na gusto ko muna mag-solo, gusto ko muna umalis, mag-isa, gusto ko muna magpahinga, gusto ko muna lumiban kasi ang daming painful, 'di ba? Na pinaggalingan mo sa iyong karera or pera. Sabi mo, ayoko muna pag-usapan 'to. Iwasan niyo muna ako, parang ganyan. So ngayon, okay 'yun kasi parang nire-rebuild mo yung sarili mo, saka tinataas mo ulit yung moral mo. At okay lang kung gusto mo nang mag-solo talaga. It's up to you. Pero nakita ko na once matapos yan ha, balik ka ulit sa mundo mo at harapin mo ulit yung buhay mo. Huwag kang makontento laging nag-iisa. Okay? Kung may moment ka ngayon na gusto mo mag-isa, dapat mga 1 or 2 weeks lang yan, balik ka ulit, okay? Hindi pwedeng pangmatagalan kasi nakikita ko na may mga taong tutulong talaga sa'yo. Parang ang gusto lang nila, ikaw yung lumapit o magbukas ng issue o magbukas palad kasi siguro ayaw din naman nilang maka-penetrate doon sa personal life mo, ayaw din naman siguro nila mag-step in at mangialam kasi siguro hinihintay ka lang din nila, no? Especially here with a Ten of Swords, dapang-dapa ka na, no? Ito yung mga times na kailangan mong bumangon, Cancer. Kailangan mong bumawi. Kailangan mong i-harness yung puso at kaluluwa mo na iangat ang sarili. Okay? Hindi ka pwedeng habang buhay nandyan. Hindi ka pwedeng habang buhay nakalugmok dyan. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Other people will be here supporting you, guiding you, pero hanggang saan lang mararating yung tulong nila. Ikaw pa rin ang tutulong sa sarili mo. Kasi at the end of the day, kahit anong sigasig nila at papatulong nila sa'yo, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang magiging difference sa pagbangon mo. Okay? Especially po ngayong buwan na ito, sa yung usaping bahay, Mars is entering Libra on the sign of Libra this month. Ito yung tungkol sa mga domestic or property-related work sa inyong buhay. Baka nagbebenta ka ng lupa, nagbebenta ka ng kondo, nagbebenta ka ng bahay o mga ari-arian, ganyan-ganyan na yun ang trabaho mo. Halimbawa, client-based ang work mo, no? Sales lady ka or a realtor, ganyan. And also family-linked ventures. Mga may binibenta kayong, family business ito, nagbebenta kayo ng mga woodworks, may tindahan kayo, meron kayong restaurant o kainan, no? Family business related sa pamilya ng mga property or selling something. Ito daw yung mga bagay na magiging profitable this time. Kaya talaga nakita ko na once na makipag-cooperate ka sa family mo, it will be good. Because hindi mo lang to kakayanin mag-isa. At meron tutulong sa'yo para makabangon ka. So visible ng araw, ibig sabihin, malapit na yung pagbangon mo. Malapit na yung pagkakaroon mo ng direksyon. Kaya ngayon, pilitin mo ang sarili mo na bumangon. Okay? Ten of Swords, ururok na to ng pain. Pinakadulo na to ng pain. Kaya paangat ka na, okay? It's being clarified by the Three of Swords. Yes, huwag mong isipin yung mga bagay na nakapanakit sa'yo na magiging dahilan para lalo kang huminto o madiskarel. Three of Swords, sinasabi ko nga po lagi, ito ay chance for you na maghilom na. Kung meron mga nakapanakit sa'yo at hindi mo pa kayang mag-forgive, okay lang yan, nire-respeto kita. Pero dapat hindi yun maka-apekto sa ginagawa mo ngayon. Lalo ka lang nalulugmok kung puro ka nega, puro ka bitterness or pain. Kailangan bumangon habang mapanakit pa. Okay? Ito yung pagkakataon na patunayan mo na sa gitna ng mga delubyo, sa gitna ng mga bagyo, ay kaya-kaya ko pa rin bumangon at umayos ang buhay ko. So make sure na talagang natuto ka dito ha. Kasi pag natuto ka sa lahat ng pain mo, kayang alam na alam mo yung mga right step na gagawin mo forward. Okay? In the area of fortune, bigyan kita ng 3 cards. Unang-una, you have a new opportunity. Will lead you to greatness. Yes, may bago talagang oportunidad na darating sa'yo. Kaya huwag kang mangamba, huwag ka nang matakot. Meron darating. Okay? Another message, you have a time for great change is upon you. Trust the process. Yes, kung talagang ngayon sa transition ka ng pagbabago, transition ng pagbangon, at pag-alis sa pagkalugmok at paggapang, i-trust mo lang daw yung proseso. Daanan mo yung proseso, huwag mo laktawan. Damhin mo yung pain habang lumalakad ka. To the point na balang araw ma-realize mo, ay, nakapag-move forward na pala ako. Ay, nag-heal na pala ako. So, habang masakit, keep yourself busy para hindi mo lalong damdamin at hindi mo lalong maramdaman yung bigat. Ano? Another message, a powerful spell will bring you what you desire. Meron ka daw dinasal dati o meron kang hiniling o minanifest before na ngayon siya mag-take effect. So congratulations. Especially po in the area of your fortune, you have the Two of Wands. It's all about you getting out of your comfort zone. Okay? Meron ka daw dapat gawin na makabago sa buhay mo na hindi mo pa natatry dati pero ngayon sabi mo, ay why not itry ko nga ito? Baka pwede sa akin.
No? So meron kayo sa mga, especially po here on solar eclipse on September 21, meron po tayo solar eclipse on Virgo, September 21, pwede ka mag-generate ng income. Ano? Pwedeng working from home or working outside of home pero malapit-lapit lang, parang ganyan. So, may mga home setting ka talaga ngayong buwan na to, Cancer, na makakatulong sa'yo para mag-advance. Kung nahihirapan ka pang bumangon with a Ten of Swords and Three of Swords, yung parang sabi mo, hindi ko pa kaya lumabas o umalis o mag-explore ng mundo, meron ka daw mga gagawin ngayon, buwan na ito, nasisimulang mga proyekto o trabaho na pwedeng nasa bahay ka lang. Halimbawa, tinda-tinda ng mga products, mga pagkain, o kaya work from home setting, baka yung kumpanya mo, yung trabaho mo ay may option for work from home, baka pwede mong itry yan para at least sa comfortable setting ka kung saan kung nag-recuperate ka pa at nag-adjust ka pa from the pain, at least nakakapagtrabaho ka everyday. Sa mga view, baka mamaya mag-vlogging, no? Pwede sa bahay lang yan, or VA, mga virtual assistants, mga pwede rin ganyan. Okay? So ngayon, gawin mo yung mga bagay na bago at magkaroon ka ng malinaw na future, ha? Malinaw na vision of the future, rather. Na parang kailangan ngayon, kahit paano, meron ka na nakikita na gusto mong tumbukin. Hindi pwedeng try ka lang ng try pero wala ka namang target. Kumbaga, so ngayon dapat may naiisip ka na sa mo, ay, for the next year, dapat ganito na yung ipon ko. Ay, try ko kaya mag-VA, baka maganda yung trabahong yan. So, dapat meron ka pa rin visible na gustong gawin bago ka mag-try, okay? Huwag ka mag-alala because help is coming. Nakita ko yan with the Two of Swords. Two of Wands, okay? Two of Wands being clarified by the Nine of Cups. Wow, wow, wow. Alam mo na, Cancer, ko lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lalabas si Nine of Cups, ito ang confirmation. Meron kang wish na matutupad. So ngayon, close your eyes, meditate, and i-wish mo ulit yung wish mo because your spirit guides and angel guides are listening to you and feeling your wishes. Dadalhin nila yan sa taas, sa langit para matupad na agad-agad. So, kung mahaba-haba yung wish mo, i-pause mo muna tong video, balik ka sa akin kapag tapos ka na. Nine of Cups, a wish fulfillment card. Yes, ngayon balak mo nang kumawala sa nakasanayan mo mundo kasi sabi mo, gusto ko na mag-grow, gusto ko na makuha yung gusto ko na makabili ng bahay, gusto ko na mapatapos sa school yung mga anak ko, gusto ko na mabayaran yung utang, gusto ko na mabayaran yung hinuhulugan ko. Kaya ngayon, mag-try ka talaga ng bagong bagay na alam mong sasagot sa mga yon. You are now on the pursuit of your complete happiness and satisfaction. So, congratulations. In the area, ito talaga yun, perang makukuha mo dahil sumubok ka ng bago, nag-take risk ka, gumawa ka ng mga unfamiliar places, territories, or happening na talagang in the long run, nagbibigay sa'yo ng masaganang outcome, okay? In your divine messages, you have the end of a tough cycle approaches. Yes, yes, yes. End of a tough cycle, patapos na yung hirap, patapos na yung dusa, mangyayari na yan, okay? Another message of adjustments are required. Yes, sabi ko nga sa inyo, dumadaan ka pa sa transition, dumadaan ka pa sa pagtulay o pagkawala o pag-alpas doon sa bigat. Ngayon ka palang bumabawi. Kaya daanan mo yan, don't make shortcuts. It will be lighter sooner than later. Okay? Especially here with the Nine of Pentacles rather, in your divine messages. Yes, 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 kumpirmado. Ito ng pagkakataon na magkaroon ka ng financial freedom, financial independence, and financial stability para sa buhay mo. Kung dati lahi ka nangungutang, lahi kang umaasa sa ganto, sa pinsan, sa kapatid, sa magulang, o sa dating partner, ngayon, kayang-kaya mo nang tumayo mag-isa at kaya mong buuin o bunuin yung perang gusto mo. I'm seeing you para mag-start ka ng sarili mong negosyo, o kung dati solo parent ka ngayon, tapos balak mo na magtrabaho, ito na yung pagkakataon na i-build mo yung monetary mo at financial growth mo. Okay? Nakita ko talagang kakaroon ka ng perang parang sa'yo at hindi ka naahas sa iba. Building your own empire and also enjoying your life. Okay? Ito, nakita ko talaga ikaw, pag nakuha mo tong blessing na to, unti-unti mabibuild mo na yung life mo and makakabili ka na ng mga bagay na dati imposible lang. Pero ngayon kaya mo nang bilhin. At na-enjoy mo na yung buhay mo because of that financial freedom and independence. So dati wala. Ngayon, building your empire, building your own world of money. And nakita ko talaga paangat ka na. So, congratulations, okay? The Nine of Pentacles being clarified by you have the Moon card. The Moon card's all about you. Parang sa kabila ng mga takot, sa kabila ng mga duda at alinlangan, nandun yung lakas ng loob mo na itry. Lakas ng loob na sumugal. Lakas ng loob na sumubok sa mga bagay-bagay kahit na puro takot ka. At normal lang yan, Cancer. Normal lang na matakot. Normal lang na mapanghinaan ng loob. Pero ko talaga sabi mo, ito na yung pagkakataon ko eh. Ito na yung chance ko. Why not subukan ko, no? Especially po in solar eclipse ngayon sa dulo ng buwan na ito, September 21 onwards, meron po kayong, baka magdala sa'yo ang eclipse ng career recognition or leadership role. Talagang ikaw yung punong abala. Ikaw yung nasa
tore. Ikaw yung nasa pinakataas at ikaw yung nag-guide sa kanila. Either you're gonna land on a better position, better job, or magtatayo ka ng sarili mong negosyo kung saan ikaw yung punong abala at ikaw yung leader doon at papasok na papasok yung pera. Kasi binibuild mo yung empire mo. Binibuild mo yung kaperahan mo. Hindi ka tulad dati na parang laging umaasa ka lang sa iba. Ngayon, meron ka lang pansarili mo. So, congratulations. And kahit mahirap, kahit nakatakot, trust your instinct, okay? Trust yourself, trust your power, nakakayanin mo hanggang dulo. At pagkatiwalaan mo ang sarili mo, makakaya mo yan, okay? Outcome mo ito, Cancer. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have Chairfield. Someone new is entering your life. Ooh, whether new job, new person, new business partner, new co-worker, or new money. Di ba? Dito masabi. So, congratulations. Talaga mayroon kang bagong oportunidad. Another message, you have younger man. Laki daw na medyo baget sa'yo. Baka trabaho mo to, o anak, o pinsan, o pamangkin. May concern daw sa kanya, asikasuhin mo. Another message, you have wind chimes, peace and harmony. Yes, sa kabila ng pagkalugmok mo at pinanggalingan mong pain, huwag ka mag-alala, papasok na ang kasaganahan, ang katahimikan, ang kapayapaan sa buhay mo. Congratulations. Another message, you have mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Meron tao sa buhay mo na parang ayaw, ang tigas-tigas ang ulo. Baka ito nga tong younger man, either anak mo yan, o pamangkin, o katrabahong medyo bagets pa at immature pa, na napakatigas ang ulo at saka ang tawag ito, mayabang, parang ganon. Another message, you have barrel. You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goals. Yes, talagang ilang cards na nagsabi sa iyo, talagang nasa baba ka ngayon. Pero paangat ka na. Kaya pag na-identify mo na kung ano yung mga bagay na gusto mo, madali mo na yan makuha. Okay? Another message, you have love. Ooh, sabi ko nga kanina parang may nahiwalay eh. Parang medyo merong mga tao naging single now at kailangan buhayin yung pamilya na naiwan sa'yo. Ito yung pagkakataon na mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung mga taong naiwan sa'yo at nandyan sa'yo para patuloy kang maging maalab at lumaban sa buhay sa kabila ng mga pain. Okay? Ang outcome mo, Cancer, ito yon for September Pera and Career. You have 1, 2, 3. Wow, 4 of Pentacles. So, wow, wow, wow. Sabi ng spirits mo, you're on the verge of financial stability. Talaga naman, itong bagong sisimulan mo, ito yung magudulot sa'yo ng bagong simula kung saan stable na ang pera. Hindi ka naman hatakot kung baka next month wala kang pambayad ng bills, baka mamaya wala kang panghulog sa ganito, o wala kang ipon, kundi ngayon meron na. Nagiging stable na. Aligned na yung money mo at finances mo sa ginagawa mo. Kaya kung dati meron kang trabaho na parang, ano ba yan? Pagod na pagod ako pero wala akong kita or super liit. Pero itong bagong papasok, ito yung magbibigay sa'yo ng talagang sapat eh. Sapat at sobra pa. Meron ka pa may ipon dito. Kaya ang payo sa'yo na yung Spirit Guides Cancer is to let go. Let go mo na yung pain. Let go mo na yung mga bagay na tapos na, yung mga pagkalugmok mo, kung saan ka nang galing na bigat, at kung sino yung mga naging rason nun. Learn to let go para pumasok yung mga karapat-dapat. Papasok lang ang swerte pag binatawan mo na yung bitterness, binatawan mo na yung pag-hold on to sa mga tao na dapat pinapabayaan mo na kasi sila yung rason ng toxicity sa buhay mo at kung bakit ka nahihirapan. Learn to let go para pumasok ang mga bago, okay? The 4 of Pentacles. 4 talaga to. Meron ka dito 4 of Cups and 4 of ang tawag ito, 4 of Swords and 4 of Pentacles. Talagang protektado ka ngayon ng yung divine power. The 4 of Pentacles being clarified by the Lovers card. Yes, all about what you love and your choices sa buhay mo. Because Lovers card, hindi lang to about sa pag-ibig ha. Tungkol din to sa mga bagay na pinipili mo at sa mga bagay na pinapanindigan mo. Kaya ngayon, nasa iyo ang bola, Cancer. Bitawan na ang mga bagay na hindi mahalaga at nagpapasira lang sa diskarte mo pagdating sa pera and career at yakapin mo at panindigan yung mga bagay na yayakapin mo this time na importante, valuable, worthy para moving forward, stable na ang iyong kapirahan, stable na ang iyong career at hindi ka na problema sa mga bagay na iyong pagagastosan this time. Okay? Ngayon kailangan talaga matalino ka dito on your choices, on your commitments. Okay? So Cancer, this is your September Pera and Career. Tandaan, gabay lamang po ito at payo lamang. Ikaw pa rin ang magdidikta ng iyong kapalaran, Cancer. Nasa kamay mo ang iyong buhay. Gawin mo ang nasa isip mong tama at sundin mo ang iyong puso. Okay? So, saan po kayo nakaresonate? Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Cancer, I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.